Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, pwede ba nating batiin yung katabi natin ng Merry Christmas? Okay, yan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras ko na ito. Alam ko po, lahat tayo ay masaya at excited po sa araw na ito sapagkat papagdiriwang natin yung ating kagalakan po sa ating Panginoon at later po meron po tayong extra activity para po sa araw po na ito. But for this time po, focus muna tayo sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan po sa umaga na ito. By the way po, maraming salamat po sa lahat po ng umaten ng ating simbang gabi. Sa lahat po na nakakompleto, okay, matutupad na yung nyo, wish nyo. Okay, and then, salamat po sa mga ginamit ng Panginoon dito, nagbahagi ng salita po ng Panginoon, mga tumayo po dito, nag-liturgies po, nagpaawit, lahat po ng ginamit po ng Panginoon, mga nagpakain po, maraming salamat po. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Masaya dahil punong-puno tayo ng salita ng Diyos, ng pagpapala, spiritual na pagpapala ng Panginoon po sa araw po na ito, sa linggo na ito. Kaya maraming salamat po kay Lord. Okay? Handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Alright. Okay. Yan. Last time po, yung unang linggo ng ating pag-aaral, ang ating series po is The King Has Come. Don't worry po, dahil may extra activity tayo mamaya. Very short lang po ito. Okay? 15 minutes lang po ito. And 1 hour. Kaya, relax lang kayo. Okay, and The King Has Come. Last time po, discuss natin na yung dumating na hari, isa po ay Promised King, no? Kaya sabi natin, ang title natin, The Lord Remembers and Blesses in His Time. Kasi nga po, pinangako po siyang hari na darating. And last week, pinag-aralan natin the King of Restoration. That God can restore the things that we cannot restore on our own. No? And today po, ay the King of Joy. Yan, the King of Joy. Naranasan niyo na po ba na nasabihan kayo na killjoy? Killjoy? Madalas po, mga Christian, minsan na sasabihan tayo ng ganito, no? Killjoy mo naman kasi hindi ka nakikisama, hindi ka sumasama sa ganitong ano ba tawag dito? Gawain, no? For example, iyaya kang parang gumawa or lalo ngayon Pasko, no? Or ano ba tayo? Party muna tayo. Kaya naman, shots muna tayo, mga ganun, di ba? Plus, pag tumanggi ka, ay, napaka-killjoy mo naman, napaka-boring mo namang tao, di ba? Minsan, pagkamalan po tayo na killjoy kasi iba po yung ating way ng ating pagdiriwang po ng Pasko. Nalasan mo na ba na nasabihan ka rin boring? Ang boring mo naman. Puro pray ka, puro kang worship, puro ka di ba? Pero sa atin po, hindi po yon, alam natin na hindi po yon killjoy or hindi po yun boring. Nalala ko nga po dati, nag-work din po ako. And nung unang mga yaya nila sa akin, sabi nila sa akin, sama ka sa amin. Ano tayo, after work, punta tayo ganyan. Sabi ko, hindi mo na ako sasama. Ano bang gagawin nyo doon? Ano muna tayo? Happy muna tayo. Di ba? Ganon. Pero, kalaunan, sumama din ako. Pero hindi ako, kasi, meron silang tinatagay sabi ko, pwede naman ako sumama, pero pulutan lang ako. Okay? Nakikipulutan lang ako. Pero alam nyo po, napagkakamalan man tayo sa ganung bagay, pero at hindi nila maintindihan bakit ganun tayo, parang hindi tayo, wala doon ang kasiyahan natin, kasi alam natin na ang kasiyahan po natin ay nasa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, sabi ng Bible, ganito po ang sabi ng Bible sa Romans chapter 14, verse 17, For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. No? Ganun daw po ang mga anak ng Diyos.
Ang buhay daw po natin ay pamumuhay ng isang pamumuhay ng kabutihan at kapayapaan at enjoy in the Holy Spirit. Actually, sa Book of Acts po, kung mababasa nyo, sa Book of Acts, napakadaming beses binanggit yung salitang joy. Kasi ito po yung isa sa mga lumalabas talaga pag ikaw po ay merong relasyon po sa ating Panginoon. Last Monday, binanggit po ni Brother Eric yung salitang SMAP. Alam niyo po yung SMAP? Samahan ng malalamig ang Pasko. Malamig ba ang Pasko nyo? Or pwede din samahan ng malulungkot ang Pasko. Malungkot ba ang Pasko ninyo? Malungkot po ba? Hindi, okay yan. For some people po, ngayong Pasko po, sila po ay malungkot kasi minsan meron silang inaasahan pero hindi dumating po. No? Yung mga magulang, nag-worry na, parang si kumare, si kumpare, hindi na nagpaparamdam ano ba to? Parang nag-block na ako sa Facebook parang gano'n no? No? Parang malungkot tayo. Kasi meron tayo minsan expectation na hindi, inaasahan natin na hindi dumarating ngayong Pasko po. Pero sana po, meron po akong version niyang SMAP Gusto niyo po malaman yung John's SMAP version. Alam niyo ba? John's SMAP version. Ang version ko po dyan is samahan ng maliligaya ang Pasko. Okay? Tayo po ba ay kabilang sa SMAP? Samahan ng maliligaya ang Pasko? Amen. Bakit po? Kasi nasa atin po ang ating Panginoon. Ganun na ganun po ang naranasan ng mga unang nakasaksi sa pagkasilang ng ating Panginoon. Kaya ang title po natin ngayon is Let the King of Joy Reign in Our Hearts. No? Let the King of Joy reign in our hearts. Maghari nawa ang hari ng kagalakan sa ating mga puso. Sa Zechariah po, 9 verse 9, Rejoice, O people of Zion! Bakit daw tayo mag-rejoice? Sabi diyan, shout in triumph, O people of Jerusalem. Why we shout in triumph, in victory? Kasi po, our King, the Lord, look, your King is coming to you. Yung pagdating yung pangakong pagdating ng ating tagapagligtas po, ito po ay napakalaking pagdiriwang. No? Kaya nga po, Christmas. Alam niyo po ibig sabihin ng Christmas? Yung Christ, ibig sabihin, of course, si Christ. Yung Mass, ibig sabihin, Misa, celebration. It's a celebration of the birth of our Savior, Jesus Christ. Kaya yun po yung ibig sabihin ng Christmas. Christos Misa. Kasi dumating po yung ating tagapagligtas. Tingnan niyo po, Luke chapter 2, verse 10. But the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. Bakit daw po merong great joy, matinding pagdiriwang? Kasi po merong good news. Alam niyo sa Bible, yung salitang good news po, or yung sa Greek po is Evangelion. No, Evangelion po. Ang Evangelion po, hindi po siya religious term sa Bible. Pero ginamit siya ng mga writer kasi po bihira pong ginagamit yung Evangelion na yan, yung salitang good news na yan. Kasi po, tatlong pangyayari lang po or event bilang ginagamit yung Evangelion. Special word po yan. Una po, pag merong labanan at nanalo sila, no? At merong tatakbo dun sa bayan. No, tatakbo at sasabihin niya, Evangelion! Kasi nanalo sila. Good news! Nanalo tayo sa battle. Ganun po ka-special yung word na yan. Pangalawa po is yung birth of a king or yung pinanganak yung bagong hari. No? Pag pinanganak yung bagong hari, sinilang, sila po ay nagdiriwang. No? Ang buong bayan po ay nagdiriwang. At yung pangatlo po is yung kapayapaan ng Roma. Diyan po ginagamit yan, yung salitang Evangelion. Sa madaling salita po, yung good news, Evangelion, no? Ang mabuting balita po is a very special event po
2,000 years ago, no? Sabi ng Bible, magdiwang tayo sapagkat ang mabuting balita ay dumating po sa atin. Merong great joy. Kaya yung mga anghel, they were celebrating, they were rejoicing with heavens and earth kasi dumating po ang Panginoong Hesukristo. Amen ba? Kaya nga, number 1 natin is joy is a natural result when we find Christ, no? Joy is a natural result when we find Christ. Ang kagalakan ay likas na bunga kapag natagpuan natin si Kristo. Pag natagpuan natin si Kristo. Tingnan niyo po sabi ng Bible sa Matthew chapter 2 verse 10. Binasa natin. Basahin nga po natin. Having seen the star, they rejoice with exceedingly great joy. Grabe, no? Tingnan niyo po yung ginamit yung word. Parang overemphasize, no? They rejoice, tapos exceedingly pa, tapos great pa. No, parang, kumbaga, sa English grammar po is yung superlative, no? Yun yung mataas na, description ng kaligayahan na ito, no? They rejoice with exceedingly great joy. Ano ba ang tinutukoy po dyan? Yung tinutukoy po dyan is yung mga magi. Nung nandun sila sa east, nagpakita sa kanila ang star at nung nakita nila, sabi diyan, nakita nila, malapit na sila doon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Sabi diyan, they rejoice with exceedingly great joy. Now, by the way, yung mga magi po, di ba, sa Tagalog po is yung mga pantas. Sa ating kasi mga Pilipino, tinatawag natin sila na tatlong hari. Pero hindi talaga sila mga hari. Ang mga magi, sila po ay mga scholar o matatalinong tao na nag-aaral po ng astronomy o mga star. At marahil po, nabalitaan nila, nalaman nila itong star na to during the time of Daniel. No? Kasi sila po ay galing sa east, probably sa Babylonia. No? At sila po ay marahil nakakilala sa ating Panginoon na bahaginan ng parating na Messiah. At nung nakita nila yung star from the east, pinuntahan nila. At nung nakita po nila yung star na ito, ay ano po naramdaman nila? Sila po ay nakaramdam ng matinding kagalakan. No? Yung star po dyan, yung star na tinutukoy dyan, marami pong interpretation, no? Yung star. Iba, sinasabi nila na ano po yan, parang superstar, Nora Honor. Parang supernova. Iba naman, angel. Pero, sa madaling salita lang po, iba-iba po ang interpretation kung ano po yung star na yan. Pero ito lang po natitiyak po natin na yung star na yan ay ginamit ng Diyos para matagpuan nila ang ating Panginoong Kristo. Okay? Amen ba? Now, ito po yung pinakamahalaga dyan dito sa passage na ito, no? Kasi sabi natin kanina, no? Joy is a natural result when we find Christ. Ang totoo, hindi naman talaga sila o sa sarili nilang kaparaanan, katalinuhan, kalakasan, kaya nila natagpuan ang sinilang na hari, kundi sila po ay ginabayan ng ating Panginoon. No, kumbaga yung mga astronomers, yung mga magi, hindi talaga nila natagpuan ang bata sa magitan ng kanilang kalakasan, katalinuhan. Meron pong naggabay po sa kanila. Ibig sabihin po, sa madaling salita po, tayo po, nung natagpuan natin si Christ, meron pong ginamit ang Diyos. Hindi sa sarili nating effort, no? Hindi sa sarili nating yung paghahanap, kundi merong ginamit ang Diyos para makilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ako po, may ginamit sa akin ng Diyos. Merong star na ginamit sa akin ng Diyos, isang kaibigan para magdala sa akin sa simbahan. Marahil, sino bang star ng Pasko ninyo na ginamit din para makakilala kayo sa Panginoon? At alam niyo po, pwede kayong maging star ngayong Pasko.
Okay? O sabihin mo nga sa katabi mo, pwede kang maging star ngayong Pasko. Okay? Paano tayo magiging star? No? Magamit tayo para yung ibang tao na wala pa sa Diyos ay makakilala din sa Panginoon. Be a star of this Christmas. Sabi ni Daniel yan, sa Daniel chapter 12, na lahat ng mga nagdadala ng mabuting balita ay makatulad ng mga bituin po. Amen? Now, tingnan niyo pong mabuti. Tingnan niyo pong mabuti, ha? Sa Luke chapter 1, tingnan niyo po si Mary. Luke chapter 1, 46-47. Mary responded, "Oh, how my soul praises the Lord! How my spirit rejoices in God, my Savior." Anong naramdaman ni Mary? Nung isinilang niya yung anak niya, napakanta siya ng Magnificat. No? At sabi niya, "My spirit rejoices in God, my Savior." Kaya, joy is a natural result of our encounter with God. No? Merong mga bagay sa mundo na ito na hindi natin kayang i-explain pero naranasan natin. Ganon din po yung kagalakan na ito. We cannot explain, no, this amazing joy sa puso natin, pero we experience po dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Is fullness of joy. Sino ba dito pag umaawit sa Panginoon, pag naramdaman niya yung presensya ng Diyos, no? Parang bang ayaw mo nang umalis doon sa presence ni Lord? Kasi there is fullness, there is overflowing joy. That's why pag nandito kayo sa simbahan, pag umaawit kayo kay Lord, binubuhos nyo talaga yung buong pagsamba nyo sa Panginoon. Parang ayaw mo nang tumigil sa pag-awit at pagsamba sa Panginoon. Why? There is fullness of joy in the presence of God. Alam niyo po, maraming tao naghahanap ng kasiyahan. Lalong-lalo ngayong Pasko. Sa buhay ng mga tao, hinahanap nila sa ibang tao. Pero ang kasiyahan po ay nasa presensya po ng ating Panginoon. Amen? Saan nyo ba hinahanap yung kasiyahan? Minsan, sa mga tao, sa material na bagay. Pero walang kasapatan po yun. Ang merong kasapatan lang ay dun sa presensya ng Panginoon. Jesus is not only the King who came, He is the King of joy who stays in our life. Nananatili sa ating puso. Kaya masaya ka ba ngayong Pasko? Amen. Kaya anong title natin? Let the King of joy reign in our hearts. Maghari nawa ang hari ng kagalakan sa ating puso. Amen ba? Kasi minsan ang Pasko parang pressure eh. Minsan kunwari, di ba minsan, pag Pasko, pag niregaluhan ka, tapos, siyempre pressure ka rin, dapat magbigay din ako ng regalo. Tapos minsan nalulungkot ka kasi parang, ang laki naman ng regalo niya. Nalulungkot ka kasi parang, ano may bibigay ko? Di ba parang gano'n, nagiging pressure na yung Pasko, para bang, ang tao, halo na yung emosyon. Nagagala kasi mayroong napamaskuhan, pero minsan din, nalulungkot din tayo kasi baka wala din tayong pangbigay. But let the King of joy reign in our hearts. Amen ba? Nawa po ay hindi tayo madala ng pressure ng Pasko. Nawa po hindi tayo madala ng parabang sistema ng mundo na ito. Amen? Kaya doon sa mga ninong at ninang, kung wala tayong pamasko, magtago tayo. Ay, dito. Kaya naman, better luck next year. Okay? Ibig sabihin, meron man o wala po, nawa po, kagalakan ng ating Diyos nandito po sa ating puso. That is the real joy. That is the real joy. Tama? Mamaya, may Christmas party. Tapos, may exchange gift. Excited ka, makatanggap ng regalo. Di ba? Masaya ka, magbibigay ito. Pinaghandaan ko to. Tapos yung natanggap mo. Baka malungkot ka. Di ba?
Minsan, naman natin yon, pero nawa po, malungkot man tayo, of course, kasi kulang ng piso yung 200, 199 lang. Nakita mo sa Shopee, 199 lang yon. Nalungkot ka, di ba? Okay lang malungkot, di ba? Pero let the King of Joy reign in our hearts. Amen? Ibig sabihin, emotion naman natin yun, pero nawa po, maghari yung hari ng kagalakan sa ating puso. Amen? Okay, ano number 1 natin? Joy is the result of when we find Christ. Okay? Number 2 po, the response to joy in Christ is worship. The response to joy is worship. Ang tugon sa kagalakan kay Kristo ay pagsamba. Tignan niyo po ang sabi ng Bible. Yung mga Magi, natagpuan nila yung star, overjoyed sila, and then ano yung response nila doon sa joy na naramdaman nila? Sabi sa Bible, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. By the way, sinabi ng Bible bata kasi on this time po possible na si Jesus hindi na po siya infant or newborn baby, possible mga almost 2 years old na po siya dito, no? And then sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang nanay. Ay, bata po pala, sorry. Akala ko nanay po eh. Sinamba po na, sino po sinamba nila? Okay, hindi po natin sinasamba ang nanay. Nag-a-admire tayo sa nanay. Pero ang sinasamba po natin ay si Jesus po. No? At hinandog nila sa kanya ang dalang ginto, insenso at mira. Alam natin to, di ba? Yung ginto represents the kingship of God. Jesus, yung insenso represents the divinity of Christ, no? Yung pagiging divine, insenso ginagamit yan sa temple, no? At ang mira, yung pangburial yan, represent the Savior, kamatayan ng ating Panginoon. Kaya yung mga, by the way, yung ginto dito, sabi ng mga nag-aaral ng Bible, ito yung ginamit ng mag-asawa nung pumunta sila doon sa Egypt, no? Kasi tumakas nga po sila. Yan yung ginamit nila. At may mga purpose po dyan. Yung mga regalo po ng Panginoon. Pero ito yung gusto kong makita po natin dito, no? Kasi 3 tugon ang makita natin dito sa chapter 2. Kasi the response to joy in Christ is worship. Merong tatlong mga tao dito na nalaman nila yung pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Una, si Herod. Si Herod, pinuntahan ng mga Magi. Sabi ng mga Magi na sisilang daw. Sabi ng Bible sa atin, si Herod daw po is nangamba siya, nabaghabag siya. Kasi nga po, hari yung darating. Para bang natakot siya. Kasi nga siya nga po yung reigning king that time. And then, pangalawa is yung mga scribes and mga nag-aaral ng Bible, no? Nung nalaman nila na mayroong sisilang na hari at alam nila na kung saan isisilang. Alam nila, pinapisa yan sa book of Micah, no? 5:2, you Bethlehem, Ephrata, dyan sisilang yung Savior. Pero anong response ng mga scribes, yung mga Pariseo? Binaliwala nila. Kaya nga po mga kapatid, listen to this, no? Marahil, may mga tao na katulad ni Herod. Ibig sabihin, pag nalaman mo na si Jesus ay hari, minsan nababagabag ka. Kaya nga minsan ganito eh. Ang pagiging Kristiyano is all about lordship talaga eh. Kaya minsan parang ayaw natin ibuhos yung buhay natin sa Diyos. Kasi minsan, napapaghabag tayo na si Lord yung maghari sa buhay natin. Tama ba? Minsan parang, okay, Savior ka Lord, okay, Savior ka Jesus, pero hanggang Savior ka lang. Pero yung kingship mo, siguro 50-50. Pwede mong pakilaman yung buhay ko din, part ng buhay ko na to, pero ito Lord, pwede ka pumasok sa bahay ko, Lord, na hanggang sala ka lang. Pero doon sa kitchen or doon sa kwarto, Lord, medyo marami akong tinatago doon, kaya huwag ka munang pumasok doon. Minsan ganun, di ba? Nababagabag tayo. Tama po ba?
Tama ba? Lalo pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, minsan nagiging selective tayo eh. Parang, okay, blessing ito, parang mabuti ito. Pero ito parang mahirap kong i-apply. Lord, teka lang, pag-isipan ko muna tong bagay na to. Tama ba? Nababagabag tayo. Minsan may ganun tayong spirit eh, Herod spirit eh. Pero, anong ginawa ng mga Magi? By the way, bago yung mga Magi, yung mga scribes, nung nalaman nila, binaliwala nila. Tingnan nyo po, they are religious. They know everything about the scripture. Pero binaliwala nila. Maraming tao, kahit ngayong Pasko alam nila kung sino talaga naisilang ngayon. Pero binabaliwala ng mga tao. In fact, maraming nagdiriwang ngayon sa ibang mga kaparaanan. They know, but they reject. No? Kaya nga, knowing Christ is not the same as bowing to Christ eh. Di ba? Sometimes, maraming tao kilala si Jesus, pero hindi talaga nagdudulot ito ng pagsamba. Pero, tingnan niyo po yung mga Magi. Ang mga Magi po, sila po ay Gentiles. Hindi nila alam yung kautusan. Sila po ay malayo. Sila po ay hindi nila kabisado yung scripture. Pero totoo silang nakatagpo sa ating Panginoon. At once na totoo ka nakatagpo sa Panginoon, panigurado po, meron kang kagalakan sa puso mo at panigurado po, hindi ito pwedeng humadlang o walang makakadlang sa response po nito. Ang tugon talaga natin sa ating pagkakilala sa Panginoon ay pagsamba sa ating Panginoon. At yun po ang ginawa ng mga Magi. Sumamba sila sa Diyos. Kaya for our application, ibig sabihin, tatlo po, no, application natin. Nauna yung ibig sabihin ng worship is bowing down. Okay? Itong mga scholar nito, mga Magi na ito, rich people po ito, mga mayayaman po ito. Kasi dati kung matalino ka, mayroon ka pinag-aralan, mayayaman, kumbaga nasa royal class po ito. But sabi ng Bible, they bow down. Literally po, nagpatira pa talaga sila. Nagpatira pa talaga sila sa hari. Ibig sabihin, they submit to the kingship of our Lord Jesus Christ. Amen ba? Kaya sa atin, ano man po ang status natin sa buhay, mataas man ang status natin sa buhay, mababa, ano mang klase po, we bow down to our Lord Jesus Christ, to our King. Ano man yung trabaho natin, ano man yung mga achievements natin sa buhay, once you recognize that Jesus is your King, you bow down, you submit to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Amen ba? Kasi po, He is the King. Pangalawa po is giving. Anong ginawa nila? They worship through giving. Nagbigay sila. At yung bigay nila ay best offering nga po. Best offering, dala-dala po nila. No, hinanap nila at meron silang dala-dalang offering sa Panginoon. Kaya last Friday po parang mga ilang beses na rin po ginagawa to ng mga leaders po during Christmas. This time po, nilid tayo ng Diyos na mag-offer ng something na pagkain or gift doon sa mga magulang ng mga bata na umatin po sa atin dito. Pinuntahan po natin, tapos binigyan po natin ng something at pinag-pray po natin. Maliit lang naman po. Sobrang kumbaga simpleng regalo lang. Pero sabi nga po natin, doon sa mga napuntahan natin, maliit na regalo lang po ito, pero ang pinaka-the best na regalo pa rin na bibigay po namin sa inyo, sa mga tao, doon sa mga nakausap namin is yung panalangin at yung totoong mensahe ng Pasko, ang ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Kaya pag Pasko, sikapin natin na meron tayong maibigay. Hindi man po financial, no? Pwedeng encouragement, pwedeng pangangamusta, pwedeng prayer. Marahil may mga tao na para sa ngayong Pasko malungkot kasi parang meron silang mga pinagdadaanan sa buhay. But we can give and offer prayer for them. Pangangamusta sa kanila. I don't know, baka meron kayong mga kakilalang ganon. Magbigay tayo sa kanila ng regalo ngayon. And the best gift nga po is our Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen? Gutom na ba kayo? Okay. And then, obedience po. Obedience. Okay. Obedience. Worship is bowing down. Worship is giving. Worship is
obedience. Obeying. Kaya yung mga Magi, sabi ni Herod, balik kayo ha, pag natagpuan niya yung hari, para mag-worship din ako sa kanya. Pero, yung kay Herod, ano lang yun, pakitang tao lang yun kay Herod. Pero, nung nag-meet, na-encounter ng mga Magi yung totoong hari, and then they offer something, ano po sabi ng Bible sa atin? Having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by other route. Hindi na sila bumalik kay Herod. Maybe nagpakita ang Diyos sa kanila sa panaginip at nag-iba na po sila ng ruta. Ibig sabihin, yung kingship ni Jesus nagdulot sa kanila ng pagsunod po sa buhay. Amen ba? Amen. Kaya, once we acknowledge the Lord Jesus Christ as our King, sino na nasusunod sa buhay natin? Si Christ na. Dati, ang sinusunod natin, yung ating mga sarili, ang naghahari sa buhay natin, yung ating mga sarili, ang ating mga emosyon, ng ibang tao, o pinapangunahan tayo, pinapamalaan tayo ng mga, yung presyo ng mundo na ito, pero this time, si Jesus na po ang naghahari sa ating buhay. Amen? Alam niyo po, yung paghahari ng Diyos sa ating buhay, mararanasan po natin yan sa tuwing dadaan tayo sa pinakamatinding pagsubok sa ating buhay. Pag nandun tayo sa pinakamatinding pagsubok sa ating buhay, i-check po natin sa buhay natin, sino ang naghahari sa puso ko? Pag meron tayong mga pinagdadaanan, pag meron tayong mga problema po sa buhay, sino ang naghahari sa puso ko? Alam niyo po, nakaka-bless. Ito si Horatio Gates Spafford, yung nag-compose po ng It Is Well With My Soul na kanta na hymns, di ba? Siya po ay businessman, tapos nasunog lahat ng kanyang property. Nasunog, and nawala siya ng kayamanan. Kaya ang ginawa, kasi nasa abroad siya during nasunog, ang ginawa niya, pinapunta niya yung asawa niya, saka yung mga anak niya. Pinasakay niya sa barko para pupunta sa kanya. Pero during po, sa biyahe nila sa barko, lumubog yung barko, namatay yung kanyang mga anak. Ang natira na lang, asawa. Pero, ito po yung sabi niya. No? Sabi niya, when Spafford later sailed to meet his grieving wife, the captain called him to the deck and told him, "This is the place where the ship went down. Standing over the deep waters where his children had perished, instead of cursing God, during that tragic moment of his life, no, napakatindi ng trahedya, instead of cursing God, Spafford did something unexpected. He worshiped the Lord. Kaya nga po, kinanta niya na-compose niya yung kanta na, It is well with my soul. It is well with my soul. Why? Because the King of joy, the King of peace is reigning in his heart. Is reigning in his heart. Kaya po, sa buhay natin, ngayong Pasko, maghari nawa po ang hari ng kagalakan sa ating mga buhay. Hari ng kapayapaan. Hari ng pag-ibig. Amen. Let us pray po. Let us pray. Father God, Lord, let the King of joy reign in our hearts.